Tapos mga kaibigan, kung mapapansin niyo, yung mga DDS hinati, 'di ba? Tama yung sabi ni Percy Lapid, hinati yung mga DDS. Merong napunta kay Isko at yung mga napunta kay Isko, ayan katulad na lang nila ni Mocha, 'no, si Mocha Suso, 'yan. So, naninira, 'di ba? So, ang sinasabi ni na Mocha na sa mga DDS, "Oh, kung kayo ay maka-Duterte, kung kayo ay maka-Sara, dito na tayo. Huwag niyong susuportahan 'yan si BBM dahil ayaw ni Duterte." Doon pa lang mga kaibigan dapat alam niyo na 'yan, eh, na eto 'no, tama talaga si Percy Lapid, eh. May ambisyon mga kaibigan si Duterte. Nung pagkatapos niya na maging pangulo ng Pilipinas, guys, nag-ambisyon kaagad siya na gusto niya na makabalik sa puwesto ang isang Duterte. Gusto talaga niya na ang anak niya ang ilagay sa puwesto. Mga kaibigan, iba po yung sinasabi ng bibig ni Duterte sa kanyang ginagawa. Kasi 'di ba sa kanyang bibig sinasabi niya na ayaw daw niya na si Sara Duterte ay tumakbo. Yan yung ano, yung laman ng bibig niya, eh. Ayaw daw niyang tumakbo si Sara Duterte kasi babae, kawawa daw, ganyan-ganyan, et cetera, et cetera. Pero iba ang ginagawa niya. Dahil sinira niya mga kaibigan, sinira niya kaagad si BBM. Dahil ayaw niya na maging pangulo si PBBM dahil ang gusto niya ay ang anak niya. Dahil gusto niya makabalik agad sila sa power. Dahil alam niya siguro mga kaibigan na marami silang anomalya at maraming mabubuko. Kaya nga bago siya, umalis 'no, sa Malacanang, bago matapos ang kanyang termino, kahit hindi na siya dapat na mag-appoint ng mga justices ng ombudsman, ginawa pa niya. Tingnan mo 'yan mga kaibigan, na kung titingnan natin kung meron siyang delikadesa, dapat ipinaubaya na dapat niya 'yan sa incoming president. Kahit sino nagsasabi niyan, kahit yung mga political analyst, kahit sino, nagsasabi sila na bakit daw si Duterte ay nag-appoint pa ng ombudsman at ng mga justices sa Korte Suprema. Dapat daw kung siya ay merong, ibang matino 'no, na pag-iisip, dapat 'yan ay pinapaubaya na niya sa incoming president. Pero hindi niya ginawa kasi alam niya na maraming kabulukan ang kanyang gobyerno at natatakot siya in preparation mga kaibigan, natatakot siya at gusto niya gamitin ang kanyang impluwensiya kahit na ang pangulo ay si PBBM na. Kita niyo hindi niya pinatahimik si PBBM, hindi niya binigyan ng katahimikan si PBBM. Sabihin ko sa inyo mga kaibigan, ang Pangulong BBM ang pinakakawawa sa lahat ng naging pangulo ng Pilipinas. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nag-iisang pangulo na hindi pinatahimik ng kanyang sinundan. Tingnan niyo mga kaibigan 'no, ganyan po kasama ang dating Pangulong Duterte, ganyan siya kasama, ganyan kasama ang kanyang ugali. Ang akala ng mga tao, mga kaibigan, nabubudol talaga sa mga pinapakita niya doon sa kanyang mga salita na akala mo mabait na tao, akala mo ganito, pero budol talaga ang nangyari. Ang katotohanan, siya ay isang masamang tao, 'di ba? Masamang tao. Grabe mga kaibigan 'no, sa panahon ni Duterte, ang nangyari, ang Pilipinas din ang sama. Grabe mga kaibigan, napakagulo ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Diyan mo makikita parang bumalik tayo sa panahon na walang batas-batas, parang bumalik tayo sa panahon ng mga barbaro. Patay dito, patay dun, patay diyan, tumba dito, tumba dun, human rights violation dito, human rights violation dun, murahin ang Diyos, murahin ang Papa, murahin yung mga kaparian, murahin yung mga tao, hala, lahat na lang idemanda, ipakulong yung mga oposisyon, ipasara ang ABS-CBN, ipasara yung ibang mga radyo na kumakalaban sa kanya. As in talagang para tayong nag-martial law, 'no, hindi lang sa Marawi kundi talagang sa buong Pilipinas para tayong nagkaroon ng martial law.
mga kaibigan, mahigit pa sa nangyari sa panahon ni President Marcos Sr. Grabe mga kaibigan, napakasama ang nangyari sa Duterte administration. Napakagulo ng Pilipinas mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Hindi safe ang mga tao na lumabas dahil sa panahon ni Duterte, pagkakamalan ka na adik, papatayin ka kahit wala ka namang kinalaman sa droga. Sabihin, ayan adik yan, ituturo ka dahil yung kanilang kasama ay nagagalit sa'yo, 'no? Yung yung bang, mga kaibigan may mga ganyan, eh, na pinag-iinitan, 'no? So, isinasama sa narko-list at yun tinutukhang. Ganyan po kasama mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Walang peace ang taong bayan, nakakatakot lumabas sa panahon ni Duterte, nakakatakot lumabas kasi nga pagkakamalan kang adik, tutukhangin ka kahit wala ka namang kasalanan, tutukhangin ka dahil sa ganito may bayad 2 milyon, 1 milyon, kalahating milyon. Napakagulo mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Hindi ka makapaglakad sa daan na mag-isa dahil merong mga, mga kaibigan sa panahon ni Duterte ang mga kriminal, pulis. Pulis ang mga kriminal. Yung mga pulis na dapat ay pagkatiwalaan mo, yung mga pulis na dapat ay kakampi mo, sa panahon ni Duterte, ang kriminal ay mga nakauniporme. Legit mga kaibigan, yan ang mga kriminal sa panahon ni Duterte. Mas nakakatakot yun. Kasi yung mga kriminal na ordinary, eh, magnakaw o ano lang ang dala, pipitsugin lang na ano, parang kung ano lang na panakot. Pero pulis mga kaibigan, ang mga kriminal sa panahon ni Duterte, nakakatakot, hindi safe maglakad. May nangre-rape pa ha, mga pulis mga kaibigan, kahit buntis ni-rape, kahit baby mga kaibigan, pinagnasaan pa, gusto pang rapin. Ganyan po kasama sa panahon ni Duterte. Inilalantad natin ngayon ang tunay na pangyayari sa panahon ni Duterte. Napakasama ng panahon na yan. Talagang madilim, no? Talagang napakadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Isa yan. Kung madilim na bahagi ang kasaysayan, ang EDSA, no? Pagkatapos na mawala si Pangulong Marcos Sr., mga kaibigan, mas madilim ang nangyari sa panahon ni Duterte. Napakasama, napakagulo ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Hindi ka makapaglakad mag-isa sa daan, hindi ka makapaglakad ng gabi dahil natatakot ka na ikaw ay rapin ng mga pulis, ikaw ay patayin at lagyan ka ng droga, taniman ka ng droga. Ganyan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. Yan po ang realidad. Nakakatakot sa panahon ni Duterte. Napakasama, no, ng panahon na yan. Sobra napakasama. Hindi ka mapakali, mga kaibigan. Pag maglalakad ka sa daan, talagang palinga-linga ka dahil hindi mo alam, merong susunod sa'yo. Hindi safe ang daan sa panahon ni Duterte. Patayan doon, patayan dito, patayan doon, kabilaan. Merong mga rapist, mga pulis pa, 'di ba? Ganyan po, hindi safe sa panahon ni Duterte. Hindi tayo makapaglakad. Yan po ang katotohanan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, lagi nga akong ginagabi. Nakakarating ako ng bahay 1:00. Minsan nakakarating pa ako 2:00, lalo na kapag, yung event ay napakalayo. Naglalakad ako mag-isa. Walang 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 kriminal. Oh, walang naglalakad na may mga baril, mga pulis na kriminal, may mga rapist na mga pulis, wala. Kasi sa panahon ngayon ni PBBM, iba. Merong tinatawag na human rights. Pinapangalagaan ang human rights. At ang Pangulo natin ay may direktiba na gusto niya, kung meron mang war on drugs na nangyari ngayon, kailangan talagang walang matsutugi.
Kung may matsugi man, yan ay legit na nanlaban at hindi katulad dati na hindi naman nanlaban pero sinasabi na nanlaban. Grabe mga kaibigan, grabe sa panahon ni Duterte, napakagulo ng Pilipinas. Hindi tayo makapaglakad sa gabi dahil matatakot ka na ikaw ay tutukhangin kahit wala ka namang kaalam-alam patungkol sa droga. Ganyan po ang nangyari. Realidad sa panahon ni Duterte. Grabe. Yan ang totoo. No? So, katotohanan lang ang sinasabi natin dito mga kaibigan. Hindi tayo nagsisinungaling. Katotohanan lang ang sinasabi natin dito. Sa panahon ni Duterte, hindi safe ang ating mga daan dahil napakaraming gumagala na kriminal sa gabi. At ang kriminal sa panahon ni Duterte ay nakauniporme. Sila yung mga pulis. Nakauniporme. Sila yung mga kriminal. Bakit? Dahil tinuruan sila ni Duterte na maging kriminal. Encourage sila na pumatay ng tao para sila ay bayaran. Kaya hindi rin natin masisisi, no, yung mga pulis dahil sila po ay blinded. Blinded, bulag sila sa katotohanan na kanilang sinunod ang kanilang commander-in-chief na nagtuturo sa kanila ng masama na pumatay ng tao. Dahil merong bayad, milyones. Tingnan niyo yan mga kaibigan. No? So, sana ma-realize yan ng mga DDS. Ma-realize niyo sana ang katotohanan na hindi safe ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Nakakatakot ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Hindi safe maglakad sa daan. Ang daming kriminalidad, ang daming gumagala na mga kriminal naka-uniforme pa. Diba? So yan po ang katotohanan, no? Sinasabi lang po natin dito ang katotohanan, the truth and nothing but the truth. Diba? Yung ating tagline dito, fight fake news, expose the truth. At ini-expose po natin ang katotohanan na sa panahon ni Duterte, napakagulo ng Pilipinas at hindi safe ang mamamayang Pilipino. Yan po ang katotohanan. At isang napakalaking ebidensya, mga kaibigan, yung aking pamangkin, SK Chairman, take note, SK Chairman, panahon ito ni Duterte, mga kaibigan na, doon mismo sa lugar nila, naglakad siya galing sa school, mga kaibigan, no? Bandang ano na to bandang 2020, no? Inopen na yung kanilang school, mga kaibigan, 2020. Alam niyo ba, doon mismo, pagbaba niya ng jeep at naglakad siya, papunta na sa bahay nila, kung saan SK chairman siya doon sa lugar na yun, mga kaibigan. Doon, tinutukan siya ng ice pick, meron pa ditong patalim, hinold up siya, kinuha ang buong bag, naglalaman ng pera, naglalaman ng cellphone. Mga kaibigan, 2020, panahon ni Duterte, laganap ang kriminalidad, laganap ang nakawan, laganap ang gutom ng mga Pilipino na dahil sa gutom, gumagawa na ng krimen ng pagnanakaw. Ang mga jeepney drivers natin na mamalimos sa kalsada, grabe, napaka-inutil na Pangulo ni Duterte. Ang pinaka-inutil na Pangulo na nakilala ko, si Duterte, mga kaibigan. Ito true to life story ito. Pamangkin ko yan, mga kaibigan. Hinold up. Panahon ni Duterte, mga kaibigan. Kaya, mga kaibigan, talagang nagka-phobia yun eh. Parang ayaw nang umuwi ng gabi ng mag-isa. Nagka-phobia siya. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, wala. Ngayon sa panahon ni PBBM, safe na safe ang mga tao. Ngayon sa panahon ni PBBM, nakakapaglakad ka na wala sa yung gumagalaw, wala sa yung tumutukhang, nakakapaglakad ka
na wala sa'yong manggagahasa na mga men in uniform. Makakapaglakad ka ng maayos dahil ang presidente natin ay isang matinong pangulo na hindi pumapatay ng tao. Yan ang katotohanan. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan, 'no? Kaya kayo, yung mga natutulog na mga supporters ni Digong, gumising na kayo, nananaginip kayo, 'no, nananaginip kayo. Yung amo ninyo ay isang adik sa fentanyl, sa marijuana at umamin na siya ay nagco-cocaine nung kabataan niya, umamin, 'no? So, ang inyong idolo ang talagang bangag, self-confessed addict. Kaya naman ang mga ginagawa niya, pagpatay ng tao, gawain ng isang bangag, pagpatay ng tao, 'di ba? Bangag talaga, may ebidensya. Oo na, 'di ba? Hmm. Tapos yung anak pa, mga anak gano'n din. Oh, tapos yung anak na babae, hmm, may saltik pa, 'di ba? So wala ka talagang wala ka talagang mapili 'no, oo. So mga kaibigan, 1:00, anong oras na ba 'no? I think 1:00 na yata, 1:16 na nga mga kaibigan 'no. So hanggang diyan na lang muna at babalik na lang po ako bukas 'no. So, pero bago ang lahat 'no, um magpapasalamat muna ako sa lahat po ng mga nanood 'no, sa lahat po ng mga pro-PBBM at sa mga DDS na nanood. Maraming pong salamat sa inyong suporta sa ating channel 'no. Admin Rich po, Fight Fake News, Expose the Truth. Meron din po ako sa Facebook, Admin Rich din po at saka sa TikTok, Admin Rich din. Salamat, bye-bye and God bless.